Isa sa mga dinaray ng mga turista rito sa Bohol ay itong tinatawag na house reef. Ang 4 na isla, tatayuan ng mga hotel, mall, golf course, nature park, at iba pang commercial establishments. Reklemisyon. Bakit dito pa sa aming lugar? Hanap buhay namin, dagat lang eh. Bakit sisirain niya kung ano ang meron kami? Parang sirkus ang Ninoy Aquino International Airport sa pagdating ng mga Pilipinong naipit sa kaguluhan sa Libya. Hindi ko malaman kung may susuot sa ilalim ng cabin. Gawa ng putukan ng lalakas. Parang nasa ilalim ako ng lamesa kasi baka sumama dito. Ang mga pambubuskang ito kay Jay, tumatak na raw sa kanyang isipan. Para mapagtakpan ang tinutukso sa kanya, halos maligo na raw ng pulbo si Jay. So paano yan? Talagang nagpupulbo ka madalas? Kasi lang para pumuti, para hindi nataksin. O Julius, mukhang mainit itong balitang tinutukan mo at I understand medyo personal ang perspective mo dito. Actually, ma'am, kasi po ang tatay ko matagal rin po nagtrabaho sa ibang bansa. OFW po siya sa Saudi. So hindi po niya personally nasubaybayan yung paglaki namin kasi once a year lang siya umuwi. For 10 years, ganun po yung naging sistema. Miss na miss, syempre ma'am. Parang yung pakiramdam ba na malayo ka sa iyong ama. Gaya na lang po ng pag-aalala nito, ma'am, sa NAIA Terminal 1 sa waiting area. Pero po kaming nakilala na 3 babae. Actually, ma'am, yung 3 yan, hindi sila magkakakilala po. Pare-pareho silang misis, mga nag-aalala sa mga mister po nila na nasa Libya. Pero iisa, syempre, ma'am, yung hangarin po nila, makauwi ng ligtas yung kanilang mga asawa. Panoorin po natin itong makabagbag damdamin na kwento ng mga OFW galing Libya, pati na ng kanilang mga pamilya sa report ni Julius Segovia. Nitong nakaraang linggo, parang sirkus ang Ninoy Aquino International Airport sa pagdating ng mga Pilipinong naipit sa kaguluhan sa Libya. Ngunit imbes na mga pamilya nila ang unang sumalubong sa kanila, nauna na ang mga kapatid natin sa media. Tinuturing kasing isang himala ang bawat Pilipinong nakakabalik ng ligtas mula sa bansa sa Afrika na naghihintay ngayon ng kapayapaan. Yung mga kasamaan ko po, takot na takot. Pareho kami takot na takot doon. Nananalangin na rin ng milagro si Leia. 2 araw na kasi silang magdamag na nakatambay dito sa waiting area sa NAIA. Umaasang mamataan na sa mga dumarating na OFW ang kanilang padre de pamilya na si Noel, construction worker sa Libya. Huling pag-uusap kasi namin nung Sunday, 7 o'clock, sabi niya aalis na sila doon sa Tripoli dahil dadali na daw sila sa Tunisia. Kaya sabi niya mga dating nila dito Monday o Tuesday. Hindi ko alam kung nasaan kasi sabi nakakulong daw. Sabi nung kasama namin kanina, yung mga daw sa Tunisia kinulong. Ilang milya man ang layo ng Libya sa Pilipinas. Damang-dama naman natin ang kaguluhan doon. Paano ba naman kasi? Aabot sa halos 30,000 Pilipino ang doon nakikipagsapalaran. Bilang construction worker, engineers, at mga manggagawa sa ospital. Relatively mataas po yung living standard doon, mayaman yung bansa na yon dahil meron po silang langis. Gayunpaman, hindi sapat ang yaman ng kanilang bayan para makontento ang mga Libyano sa sistema ng kanilang gobyerno. Sa mga nakalipas na linggo, naging marahas ang mga protesta para sa pagbaba sa pwesto ni Prime Minister Muammar Gaddafi na nanungkulan sa Libya sa mahigit 4 na dekada.
Sa cellphone video na ito na nakuna ng isang OFW habang nakadapa sa veranda ng kanyang pinagtatrabahuang hotel, dinig na dinig ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Sino? Parang nasa ilalim ako ng lamesa kasi baka tumama dito. Dahil sa mga kaguluhang ito, dali-dali nang pinababalik ng ating pamahalaan ng mga Pinoy worker. Ngunit hindi naging madali ang daan nila pauwi. Nariyang nagkakaagawan na ng mga makakain. Agaway dahil sa tinapay eh. May konting kalayuan po, pero ang pinakamalapit pa din na international border ay papunta ng Egypt. Kaya nga po, ito din ang pangalawang na-identify na evacuation route. Sa pag-aaklas ng mga tao sa Arab countries, mga overseas Filipino workers natin ang higit na apektado. Matapos ang gulo sa Egypt, Libya naman. Kaya naman ang mga OFWs napipilitang umuwi ng bansa. Inano po namin to na para ma-recognize kami sa employer namin na kami yung mga Pilipino na pinadala doon na nag-apply para sa kanila. Hindi ko malaman kung kami susuot sa ilalim ng cabin o saan. Talagang pupunta kami doon sa toilet para safety kami. Gawa ng putukan, ang lalakas. Yung tanging hinihiling ko sa inyo, yung tulungan nyo sa Cairo. Dami pa hindi nakakain. Marami. Salamat kami sa safety. Salamat kami dahil sa nag-alok. Samantala, nakilala rin namin sa waiting area ng NAIA sina Cheryl, Marites at Nina. Hinihintay rin nila ang pagdating ng kanilang mga mister. 10 oras na biyahe ang binuno ni Marites mula Lawag City para lamang makarating dito sa airport. Nagbabaka sakali kasi siyang makakauwi ngayong araw na ito ang kanyang asawang si Ferdinand. Sina Cheryl at Nina naman, medyo kampanting darating sa araw na ito ang kanilang mga asawa. Naka-text at naka-email do kasi nila ang mga ito. Maya-maya lang, nag-text ang asawa ni Cheryl na si Vicente. Lumapag na raw sa airport ang eroplano nito. Dapat 9:30 ng umaga kaso lang nagbago yung schedule. Bali, ngayong alas 2 nga daw sila darating. Ilang saglit pa. Masaya kasi dumating na siya. Nakaligtas sa tira sa ligid. Uwi na po kami. Salamat ya. Sina Marites at Nina naman, umaasang papalarin din sila tulad ni Cheryl. Habang naghihintay ang dalawa, isang tawag mula sa mister ni Marites na si Ferdinand ang kanyang natanggap. Pero hindi pa rin doon ito masiguro kung kailan darating dito sa Pilipinas. Ang balitang ito, sapat na para makahinga ng maluwag si Marites. Pag andito na siya, wala yung power, basta kita ko lang siya. Ang asawa naman ni Nina, nagpaiwan daw sa Libya at pinauna ang mga kasamahang Pinoy. Kasama niya yung mga boss niya, pinlano nilang maayos kung paano sila makakatawid, kung anong gagawin nila, tapos yung sabi nila, by batch. Naiiyak ako, syempre. Hindi niya alam na ako yung susundo sa kanya. Gusto ko maramdaman niya na mahal ko siya. Gusto ko siya sugma sa akin. Kahit na minsan, di ba, meron kayong hindi pagkakaintindihan mag-asawa. Di ba, makita ko lang siya, mayakap ko siya buong buo. Yun lang, tama na sa akin. Alas 8:30 na ng gabi at lumapag na nga sa NAIA Terminal 1 itong chartered plane na may lulan nga sa 180 OFWs mula sa bansang Egypt. At posibleng laman nga nitong eroplanong yan yung mga asawa ni Nina at Leia. Paglapag ng eroplano, sabay naming pinapage ang pangalan ng asawa ni Leia at Nina. Nais po naming tawagan kung nandirito po si Mr. Noel Calico at Vicente Vargas. Vicente Vargas, kung makakit po lang ay lumapit po dito. Kwento ni Vicente,
Hindi raw siya agad nakauwi sa Pilipinas dahil pinakiusapan siya ng kanyang amo na tumulong sa pagpapalikas ng mga kasamahan niyang OFW. Tulungan ko yung mga tao kasi hindi naman sa inaano ko, yung mga tao ron, puro mga skilled lang yun eh. So ganun, kailangan may ano sila eh, may ilabas sila ng ano eh, Libya. So 7 months ago lang, nung inihatid ka pa Libya. Ngayon, eto, uwi na. Pero hindi ito yung unang beses na nang-ibang bansa ka o... Galing ako ng Saudi. Ah, okay. So hindi na bago sa'yo yung magtrabaho sa ibang bansa? Hindi na. Pero yung gulo na dinhanas mo? First time. First time, oh. Kanina pa ako in-interview. Siyempre, masaya. Siyempre, hindi ko alam na makakauwi pa kami. Masaya ako at very proud sa kanya kasi nakakatulong siya even though na nagkakagulo doon. Sa pinakahuling tala ng DFA, tinatayang mahigit 11,000 OFW ang nailikas na mula Libya. Bawat isa sa kanila makakatanggap ng 10,000 piso mula sa gobyerno bilang financial assistance. O hindi kaya naman, puhunan na maaari nilang magamit pang negosyo. Ang tulong na ibinibigay ng OWA sa mga OFWs na nasa Libya ay yung mga pag-deploy natin ng ating mga welfare officers sa iba't ibang exit borders at mga lugar na pwedeng doon lumapag yung mga OFWs na nagagaling nga sa Libya. Pero hindi lahat ng mga inilikas na OFW may nag-aabang na sundo. Ang tubong summer na si Michael, sa kanyang kapatid sa Pasig daw muna tutuloy habang narito sa Maynila. Minabuti namin siyang ihatid pa uwi sa kanyang kapatid. Habang nasa biyahe, ipinakita sa amin ni Michael ang mga nakuna niya sa cellphone sa bangungot na dinanas niya sa Libya. Kung hindi kami pinakalaman doon sa campsite, hindi kami panic na kami na lang kukuha ng kasi naman kawatan yung kumuha, bagay unahan na lang namin. Sila man nauna kasi pinasok yung mga kitchen namin, takbuhan na eh. Takbuhan na, iniwan na yung kitchen kasi nga dapat magluluto na sa amin nung na yon, linggo. Nilusog. At takbuhan yung mga doon. Dahil wala raw siyang naipong pera, 2 balot ng tsokolate lang ang kanyang maiuwi para sa anak niyang naghihintay sa probinsya. Kasi wala nang silbi yung dinar eh. Pinali ko na rin 2 balot. Mamamalagi raw muna si Michael sa kanyang kapatid habang ipinoproseso ng OWA ang makukuha niyang financial aid mula sa ahensya para may pamasahe raw siya pauwi sa kanyang mag-ina sa Samar. Naku, siguro mga alas 5. Kinabukasan sa airport, naabutan naming buong tiyaga pa rin naghihintay sa kanyang asawa si Leia. Kasi parang napansin ko yung bag, yung pinadala ko sa kanya nung umalis siya dito. Kaya tumakbo ako. Tapos bigla naman nawala kasi dumami yung tao bigla doon. Halos kada oras, binabalikan namin si Leia. Umaasang kasama na niya ang kanyang mister. Ngunit patapos na ang araw, wala pa rin ito. Sa ikalawang pagkakataon, sa airport na raw uli sila magpapalipas ng magdamag. Umaasa si Leia na hindi natatagal pa ang kanyang kalbaryo at anumang oras ngayon, masisilayan na rin niya ang kanyang mister na si Noel. Dahil malayo sa sariling bansa at sa mga mahal sa buhay, pirming sinasabing nasa balag ng alanganin ng isang paanang Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. Pag may nangyari kasing gulo at aberya sa bansang pinagtatrabahuhan, silang mga OFW ang higit na nagsasakripisyo. Kung may sapat lang sanang trabaho sa Pilipinas, di na sana mangingibang bayan ang mga bagong bayani ng bansa. Patuloy kami magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Julio Segovia kasama sa Iisang Brigada. Mga kabrigada,
Kahit nag-uulan pa rin itong mga nakalipas na araw, hindi na rin mapigilan ang pagpasok ng tag-araw. At tsak, dadagsain na naman tayo ng mga turista, lalo na ang ating mga naggagandahang beach. Pero ano itong balita na sa isa sa mga paraiso ng ating kapuluan, may kontrobersya. Mula Bohol, nagbabantay ang ating kabrigadang si Tina Panganiban Perez. Tina, kwentuhan mo naman kami dyan. Tama ka, Jessica, kontrobersyal nga itong planong pagtatayo ng mga man-made island dito sa isla ng Panglao sa Bohol. Katunayan, hawak ko ang resolusyon ng munisipyo ng Panglao na tumututol sa proyektong ito. Pero Tina, hindi naman kalakihang isla yung Panglao. Makakaya kaya niyan ang karagdagan pang mga facilities at infrastructures o pagbabago? Karamihan, Jessica, itutot sa proyekto dahil nangangamba sila na masisira ang ecosystem ng Panglao. Siyempre, kapag nasira ang ecosystem, masisira rin ang karagatan at mawawala ng kabuhayan ang maraming mangingisda rito. Damay na rin siyempre dyan ang turismo. Ako, mukhang mainit nga yung isyong yan. Panoorin na natin. Saan nga ba matatagpuan ang tunay na paraiso? Para sa mga Boholano, narito sa isla ng Panglao. Ang kanilang ipinagmamalaking white sand beach, idagdag pa ang asul nilang dagat na talaga namang dinarayo ng mga turista. Pero ang talaga raw nagpapaangat sa Panglao, ang yaman at ganda ng ilalim ng kanilang karagatan. Sa mga ganitong panahon, dapat abala na si Danilo sa pag-aasikaso ng mga turistang gustong mag-scuba diving. Ngunit hati raw ngayon ang kanyang atensyon. Kasabay kasi ng pagpasok ng tag-araw, isang mainit na kontrobersya rin ang nagbibigay ng matinding pangamba sa scuba divers na katulad ni Danilo. Isang kasunduan daw ang pinirmahan ng dating gobernador ng Bohol at isang developer para magtayo ng mga man-made islands sa dagat ng Panglao. Isa sa mga dinarayo ng mga turista rito sa Bohol ay itong tinatawag na house reef. 5 hanggang 6 na metro ang lalim nito. Dito makikitang iba't ibang klase at kulay ng koral at iba't ibang uri ng isda. Pinangangambahan ng ilang mga taga-Bohol na ito'y masira kapag natuloy ang isang proyekto para sa konstruksyon ng mga man-made island. Kapag natuloy raw ang pagtatayo ng man-made islands, hindi raw malayong mawasak ang marine ecosystem ng Panglao. Ang sabi ng nagsusulong sa proyekto, hindi naman daw ito makakasira sa kalikasan. Talaga pong nahihinayang po kami lahat na pag nilagay po yung proyektong yan, is ang napakalaking epekto po sa dagat. So, ano na po yun, parang domino type na wala na yung ganda. So, wala na yung laging pinagmamayabang ng Bohol na it's a tourism destination. It's because of our dive sites. May panukala raw kasi na magtatayo ang Oasis Leisure Islands Development Incorporated ng 5 man-made na mga isla sa dagat ng Panglao sa pamamagitan ng land reclamation o pagtatambak ng lupa sa dagat. Nasa 450 ektarya na lawak ng dagat ang sasakupin ng proyekto. Ang 4 na isla, tatayuan ng mga hotel, mall, golf course, nature park at iba pang commercial establishments, samantalang magsisilbing ika-5 isla ang mga islet na ipagbibili bilang private islands. Inspirasyon daw ng proyektong ito ang Palm Islands sa Dubai na nabuo rin sa pamamagitan ng pagtatambak ng lupa sa dagat. Parang ang vision dito ay para bang master plan na resort complex. Yung bang ang development ay nakaangkop sa plano na iisang direksyon, hindi magkahalo-halo. Kaya raw nila naisip ang proyektong ito, kulang daw kasi ang mga pwedeng tuluyan ng mga turista sa Panglao. May mga investors na pumupunta rito, naghahanap ng malaking lupain para maglagay ng mga resorts o hotels. Wala silang makita na malalaking lupain na angkop doon sa hinahanap nila. In the island o Panglao. Yung kasing attraction dyan ay yung beach. Yung mga beachfront,
may mga may-ari na. Tiniyak naman ng Oasis na kung sakaling matuloy ang proyekto, hindi raw ito makasisira sa kalikasan ng Panglao. Kukuhunin naming master planner ay yung WATG of Hawaii. And they are well known for incorporating environmental concerns into their designs. Kapag natuloy rin daw ang proyekto, sari-saring trabaho ang katumbas nito para sa mga taga-Panglao. May ilang residente nga kaming nakausap na pabor sa pagtatayo ng man-made islands. Ay ngayon magandang project dyan. May sabi na kung matayo daw, bakit daw hindi yan sabi lang, hindi ko nagtrabaho dahil walang pinag-aralan. Bakit? Kailangan pa pinag-aralan. Ang pumasok ka daw sa posisyon nga hindi mo kaya. Meron naman taga-walis doon. Meron namang taga-tourist guide ka. Hindi namin maintindihan sarili mo. Minsan sa dagat wala tayong kasiguraduhan. Wala tayong kita na wala tayong nilagay na mga sigurado natin doon araw-araw kukuha tayo ng ganung amount. So, kailangan natin pag-isipan yung project. Di basta-basta husgahan ng katulad ng iba dyan, yung mga agent na nakakasira sa kalikasan. Palagay ko, pag pumasok yung Oasis na yan, medyo hindi na masyado mayroon ng maraming trabaho dito sa Panglao kasi malaking investor yan. Karamihan sa sentimiento ng mga pabor sa proyekto ay umiikot sa isyu ng trabaho. Sinasabi nila na hindi na nila pwedeng asahan ang pangingisda para bigyan sila ng sapat na kita. Ang proyekto raw ay magdadala rito ng mas malaking kita para sa kanila. Ngunit tila mas maraming kumukontra. Doon pa sila maggawa-gawa ng reclamation. O bakit kung marami silang pera, bakit hindi sila pumunta doon sa ibang lugar? Bakit dito pa sa aming lugar na pinakamayaman ng mga laman dyan sa dagat? Hindi kami papayag talaga. Kahit gaano yung offer nila, kahit gaano kaganda yung pinapakita na sa amin na perspective, pero hindi kami hahanga doon. Dahil perspective lang yun eh. Dahil sa actual na pangyayari talaga, mawalan kami ng hanapbuhay dito. Hindi makatwiran yung ginagawa nila kasi yung karamihan dito, hanap buhay namin, dagat lang eh. Marami kaming makukuha dyan sa dagat na inaasahan namin hanap buhay. But yung lugar na yan, yung pinag-initan nilang gagawing reclamation. Ang mga mangingisdang katulad ni Mang Ping, sa dagat lang daw umaasa ng kanilang kabuhayan. Dito kami ng isda, tapos yung mga balak nila na tatambakan, wala yun. Parang may dudulot na maganda sa amin. Kung matutuloy raw ang proyekto, parang tinanggalan na rin daw siya ng kabuhayan. Paano yung mga anak namin? Ang maliliit pa, siguro, kung hindi lang makatapos mag-aral, sa dagat talaga pupunta. Hindi naman kasi sila kukunan ng fishing grounds. Sana sabi ko na, yung intended na site for the project is the shallow portion, yung mababaw. Hindi naman sila talaga nangingisda sa site na yun. Oo nga't mayaman sa mga seagrass ang bahagi ng dagat na planong pagtayuan ng mga isla ng Oasis. Pero ayon sa mga eksperto, mahalagang bahagi ng marine ecosystem ang mga seagrass dahil dito nangingitlog at namamahay ang mga isda at iba pang lamang dagat. Sa seagrass daw, patuloy na umiikot ang buhay sa karagatan at kapag nawala ang mga ito, hindi malayong masira nito ang marine ecosystem ng isla. Yung direct niyan, syempre yung 450 hectares na mismong gagawing islands. Pero of course, hindi lang yun ang magiging epekto, di ba? Babaguhin mo yung flow pattern sa buong bay. At dahil mukhang mag-channel ka ng ibang areas, no? Sa operation mo mismo, paano ka ba mag-operate dyan? Lilipat syempre yung mga turista from one island to the other. Ano mangyayari sa habitat mo? So kung feeding grounds at itlugan to, at doon lumalaki yung mga isda, paano pa sila doon lalaki kung meron kang day-to-day operations ng islands na to? Kada taon, halos 1 milyong turista ang dumadalaw sa Panglao. Kaya naman kapag nasira ang ecosystem ng karagatan nito, sunod na raw mamamatay ang turismo rito.
Kapag nangyari raw ito, kasama rin sa mga maaapektuhan ang mga may-ari ng resort tulad ni Yuka. Hindi raw natatakot si Yuka sa pagpasok ng kakumpetensya sa negosyo. Ang pinangangambahan niya ang epekto sa kalikasan ng nakaambang proyekto. Sa bandang huli, baka pare-pareho lang daw silang malulugi. Pwede naman siyang bumili ng mga lupa dito, which is there's still 3,000 na pwede niyang gamitin. Bakit sisirain niya kung ano ang meron kami? But for something na maglalagay sila ng isang infrastructure na sisira sa binibenta namin, tututol talaga kaming lahat. Dati namang aid consultant ng European Union at Asian Development Bank ang Brito na si David nang mapadpad siya sa isla ng Panglao noong 2003. Agad daw siya nabighani sa ganda ng lugar, kaya nagpa siyang permanente na ritong manirahan. It's just a matter of people properly understanding, because the days of the Dubai type reclamation have all gone. With the money is not there for those sorts of things, and you can't. Even the Dubai project is failed. It's destroyed the diving industry in Dubai, and it's only kept alive because there's huge amounts of money there. That's the wrong type of development here. As Ping says, we got an empty island. Umaasa ang mga tumututol sa proyektong ito na paninindigan ng munisipyo ng Panglao ang ipinasa nitong resolusyon na kumukontra sa pagtatayo ng man-made islands. Si Kagawad Noel Hermachuelos nanguna sa pagkontra sa kahit anong gagawing reclamation project sa Panglao. Large segment of the populace in Panglao depends their economic life on fishing. And if you're going to take a look the education of the people or the inhabitants in Panglao, at present we can say that many of them are not yet achieving the high degree in their education. So saan ba sila mapunta if this will establish? Because dagat lang ang fallback namin when it comes to our livelihood. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa rin sa sangguniang panlalawigan ng Bohol ang pagre-review sa proyekto. Noong nakaraang administrasyon, binigyan ng sangguniang panlalawigan ng kapangyarihan ang nooy gobernador ng Bohol na si Erico Aumentado para makipagnegosasyon sa Oasis. Pero laking gulat daw ng kasulukuyang administrasyon na pumirma na rin pala sa isang joint venture and development agreement ang dating gobernador kasama ang Oasis. That's precisely one issue that we have to tackle with, because that resolution was made the basis. But when we went over the resolution, it was only to negotiate. And under the local government code, the governor cannot enter into contracts unless the Sangguniang Panlalawigan or the mayor, unless the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panglungsod would give him the authority to do so. Isa rin daw sa ipinagtataka ng Sangguniang Panlalawigan ay kung paano natukoy ng Oasis kung magkanong ibabayad sa probinsya bilang kompensasyon sa proyekto. 1 milyong piso kada ektarya o kabuang 450 milyong piso ang balak ibayad ng Oasis sa pamahalaan ng Bohol para sa reclamation project. As soon as the province, as the reclamation supposedly is done or a portion thereof is completed, the province will turn this over to the Oasis for a fee of 1 million pesos per hectare. It's not the fee that is supposed to be the compensation or remuneration of a partner. Hindi naman talaga common na project yung island construction. So, napag-usapan na magkano naman ang ibabayad natin. So, under the circumstance na wala namang silang igagastuhin yung province na salapi para sa proyekto, na pagkasunduan na 1 million will be fair and reasonable to the parties. Yung Sangguniang Panlalawigan resolution is for the governor to enter into a negotiation, not to enter into an agreement. So iba yung negotiation, iba yung agreement. Kung ano yung negotiation na inauthorize yung governor, dapat si governor mag-report to the Sangguniang Panlalawigan kung ano yung resulta ng negotiation. But walang nangyaring report kung ano ang result ng negotiation.
Hindi rin daw dapat pumasok si Aumentado sa kasunduan nang wala pang ipinipresentang pag-aaral ang Oasis. Noong nakaraang eleksyon, nanalo si Aumentado bilang kongresista. Sinubukan naming kunin ang kanyang panig tungkol sa isyong ito, subalit tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Nanghingi sila ngayon ng approval from the province of Bohol na magsimula na sila ng environmental study. Ang interpretation namin diyan, this is a trap na pag magpirma kahit anong dokumento, yung province of Bohol to allow ULIDI, to allow Oasis to conduct an environmental study. That will be interpreted to mean as a ratification of the Joint Venture and Development Agreement. Sana gagawin na yung environmental study para malaman na natin once and for all kung feasible ba ang project. Nang magsabog ng biyaya ang kalikasan, hindi lang lupa ang sumalo sa isla ng Panglao. Dahil sa ilalim mismo ng karagatan nito, matatagpuan ang yamang hindi kayang tumbasan ng ilanmang milyong piso. Kung pagyayamanin lang ng mga tao ang mga biyayang ito, hindi lang tayo ang makikinabang dito, pati na ang mga susunod na henerasyon. Patuloy na magbabantay sa isyu ng bayan. Ako po si Tina Panganiban Perez, kasama sa Iisang Brigada. O Steve, mukhang maganda itong storya mo tungkol sa bullying. Ikaw ba nung maliit ka, naranasan mo bang mabully? Actually, ma'am, nung habang ginagawa ko tong story na to, parang bumalik sa alaala ko yung mga experience ko nung bata pa ako. Kasi maliit ako noon, nasa grade 4, pagkatapos yung mga kasabayan ko sa school bus, nasa grade 6, na-experience ko na mabato-bato ng saging, maalas ka. Pati nga nung mga litrato mo nung maliit ka. Mas maliit ka sa ibang mga bata. Mas maliit po ako sa ibang mga kaya ka bata. vulnerable sa bullying. Oh, cute ka naman eh. Ba't ka nila binubuli? Actually kasi ma'am, pag bagong lipat ka sa eskwelahan, yun kadalasan yung naging isang problema, yung isang nag-trigger dun sa experience na ikaw bago ka dun, tapos merong mga mas nauna sa'yo, mas malalaki. Kaya ang tendency, nasa sa'yo yung sentro ng atraksyon. Ikaw tuloy yung nabubuli. Mga magulang at mga bata, tutukan po natin itong pagbabantay sa issue ng bullying ni Steve Dailisan. Negro daw po ako. Ang taba-taba ako daw. Pandak daw ako. Lahat tayo minsan naging bata, nakaranas na biruin ang ating kapwa paslit, maasar at mapikon. Pero paano kung mga pagbibirong ito may kasama ng pananakot at pananakit na hindi lang minsan, kundi paulit-ulit? Bullying daw ang tawag dyan. Yung bullying kasi it is a repetitive act of a person towards another person na nagkakos ng coercion or discomfort. It could be physical, it could be emotional, and of course psychological. Sa isang barbecuean sa Parañaque, nakilala ko ang 15 anyos na si Jay, hindi niya tunay na pangalan. Sa unang tingin, hindi mo mapapansing may mabigat siyang dinadala. Second year high school sa isang paaralan sa Laguna si Jay. Nito lamang nakaraang buwan, napilitan siyang mag-drop out dahil sa hindi birong pang-aalaskang inabot niya sa kanyang mga kaskwela. Negro, kasi natatawanan. Nilalakasan ng boses para marinig lahat. Pinapahiya ka? Oo. Anong nararamdaman mo pagkagaling? Masakit talaga, hindi ko maintindihan. Ang mga pambubuskang ito kay Jay, tumatak na raw sa kanyang isipan. Para mapagtakpan ang tinutukso sa kanya, halos maligo na raw ng pulbo si Jay. So paano yan? Talagang nagpupulbo ka pa madalas? Kasi lang para pumatay, para hindi natak sa inyo. Pero parang makapal na yata yun. Okay. Okay lang? Piling ka mapatay na ako. Tapos hindi ka natutok sa heavy mo, gano'n. May iba't ibang klase raw ng pambubuli. May tinatawag na direct bullying gaya ng panunukso na umaabot na sa pananakit. Habang indirect bullying naman ang tawag kung tipong hindi ka nga sinasaktan pero ipinararamdam sa iyong hindi ka in sa grupo. Kung merong binubuli, syempre meron ding bully. Itago natin siya sa pangalang Ronron. Sa lakad at forma pa lang ni Ronron, halata na ang pagkasiga.
Nang araw na nakilala ko si Ronron, eksakto naman ipinatawag ng kanilang principal ang ina nitong si Cathy. Hindi rin ito tunay na pangalan. May nagawa na naman daw kasing kabalastugan sa eskwelahan si Ronron. Eh ngayon pinatawag ka ulit, anong dahilan? Nalagyan ko lang po ng tinta yung kaklase ko sa damit. Hindi ko naman po sinasadya, ginantihan niya po ako. Ano ginanti niya sa'yo? Nilagyan niya po tinta yung polo ko po. Tapos nilagyan ko lang din po siya. Huwag niya na pong uulitin. O paano pag inulit ko? Sasapakin ko na po. Kontrabida sa paningin ng kanyang mga kaklase si Ronron. Ngunit ang hindi nila alam, biktima rin pala ng pang-aasarang paslit. Napipikon po. Ano yung mga bagay na ikinapipigon mo? Yung pang-asar po. Ano ba inaasar nila sa'yo? Dalandan. Dalandan? Opo. Bakit daw dalandan? Kasi po yung apelyido ko. Dating guro ang ina ni Ronron na si Cathy, kaya sinisikap niyang busugin sa pangaral at disiplina ang kanyang anak. Kahit may ibang pamilya na raw siya, hindi siya nagpabaya rito. Ano nahihirapan kayo bilang nanay? Oo, naging siya kagulo. Yung lagi ako, ang sakit lang sa dibdib na lagi akong tinatawag sa school. Teacher ako, pero wala akong magawa para sa anak ko. Sa pakikipagkwentuhan ko kay Ronron, nalaman ko na may malalim na pinaghuhugutan ng kanyang mga ikinikilos. Dahil hiwalay na nga mga magulang ni Ronron, minsan sa isang linggo lang daw niya makasama ang kanyang ama. Ngunit ang masama rito... Paano yung relasyon ng tatay mo, yung papa mo? Ano po, mabait po siya minsan. Minsan? Paano pag hindi? Naglalasing po siya. Tapos, may kaaway pag lasing na po. Hindi porket may problema sa pamilya ang isang bata, otomatikong nagiging bully na raw ito. The childhood is the foundation of the personality ng tao. Ano man ang personality mo ngayon, it always has something to do with your childhood. Ngayon, if in your childhood you experience a lot of series of bullying, most probably you would grow up having low self-esteem, low self-confidence. Ayon sa DepEd, meron naman daw mga guidance counselor's office sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang kaso, wala naman daw lisensyado o profesional na mga guidance counselors na tumutugon sa mga problemang kinakaharap ng mga estudyante. Madalas, ang mga guro na rin mismo ang umaaktong guidance counselor dahil kapos sa pondo. Ayon sa DepEd, wala raw silang konkretong datos kaugnay sa mga kaso ng bullying sa mga paaralan, kaya maging sila, hirap itong solusyonan. Yusek, paano natin ina-address itong problema ng bullying dito sa ating mga paaralan? Isa lang phenomena nitong bullying na hindi pa masyadong napag-aaralan. Lumalabas nga na wala pa tayong batas at wala pa tayong mga legal policies. So ngayon, ang nangyayari sa bullying ay ina-address ito parang disciplinary cases against sa mga bata na nambubuli. Pero hindi naman natin talaga na a-address ang mga causes nito. Ayon sa UN World Report on Violence Against Children, papausbong pa lamang daw ang pagkamulat nating mga Pilipino sa usapin ng bullying. Halos wala o kung meron man, limitado raw ang mga pag-aaral na ginawa dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kaya kahit may lehitimong problema, wala pang konkretong mekanismo para ito'y matugunan. Katunayan sa pag-aaral ng UNICEF na ginawa sa halos 7,000 mag-aaral sa elementary at high school sa buong Pilipinas, lumalabas na 4 sa 10 mag-aaral sa grade 1 hanggang grade 3 ang nakaranas ng karahasan sa loob ng paaralan. Habang 7 sa 10 mag-aaral naman sa grade 4 hanggang grade 6 at high school ang nakaranas ng verbal abuse, katulad ng masigawan, matukso, mapahiya o mamura ng kapwa estudyante. Batid naman daw ng DepEd ang lumalalang problemang ito. Kung dati-rati pisikal na pang-aasar at pangangantsaw lang ang bullying, hindi na ngayon dahil maging ang makabagong teknolohiya, ginagamit na rin sa pambubuska, cyberbullying. Lalala yung issue ng bullying pagka napunta sa internet. Kasi sa isang marami na agad ang nakakaalam di ba? Marami makakabasa. Nare-retweet, pag sa Facebook, lahat ng followers nun, napopost lahat yon. Kahit isang tao lang yung nang-aasar sa'yo. Kumbaga napakadaling kumalat kesa dun sa personal yung atake na sisiraan ka ng harap-harapan. Dito kasi sa internet, ang daming makakabasa sa isang iglap lang, sira ka na agad. Sakaling maipasa bilang batas ang Senate Bill na inakda ni Senador Antonio Trillanes IV at Senate Bill 2677 na inakda naman ni Senador Miriam Defensor Santiago, makakakuha ng proteksyon ng mga binubuli. Every day, nakikita mo yung magiging trauma ng bata na nakikita niya yung mga bully, iiwasan nila or they'll fear going to school altogether. Magkakaroon ng mga psychosomatic
illnesses na yun na maapektuhan yung performance sa school. Biguraw na may sa batas ang anti-bullying bill ni Senator Trillanes noong ika-14 Congress. Pero sisiguraduhin daw niyang maisasa batas ito ngayong taon. Porsigido si Trillanes na maipatupad ang panukalang ito dahil mismo ang kanyang anak, biktima rin daw ng bullying. Kinikilan siya when he was in the elementary. Every day hinihingan siya ng pera. So, ito namang anak ko, hindi naman siya nagreklamo, nagbibigay lang kasi hindi naman siya confrontative. For those children na binubully, una-una, I repeat, do not keep it to yourself. Okay? Because the more you keep it to yourself, nobody can help you because nobody knows about it other than you and the bully. Okay? Tinatawag natin, kailangan yun ng support group. And the best group of people that can support you, unang-una syempre yung family mo. Hindi man natapos ngayon ni Jay ang school year, nag-iipon naman daw siya ngayon para makapag-aral dito sa Maynila, malayo sa mga kaklaseng nang bubuli sa kanya. Ano po nga, pasokan. Papasok na po ako. Kasi nag-iipon lang ako pera. Nasaan nga ba talaga ang sentro ng problema? Nasa paghubog ba ng kaisipan ng malakas at mahina, malaki o maliit? O nasa konsepto ba ng nangaapi at nagpapaapi? Hindi pa nga raw lubos na nabibigyan pansin ang issue ng bullying dito sa bansa. Sabi kasi ng ilan, pwede naman daw palagpasin ng mga simpleng panunukso. Pero ang totoo, ang mga simpleng biro humahantong sa pananakit sa emosyonal o pisikal na aspeto ng isang tao, lalo na ng isang bata. At yan ay isang uri ng pang-aabuso, bagay na pwede naman sanang maitama sa umpisa pa lang, para na rin sa kapakanan ng tinatawag na bully at nambubuli. Patuloy kami magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Steve Dailisan, kasama sa nag-iisang Brigada. Natural lamang na makaramdam tayo ng takot. Takot para sa mga maaring manakit sa atin. Takot para sa ating kapaligiran na laging pinagbabantaan ng mga pagbabago. Higit sa lahat, takot kung ligtas nga ba ang ating mga minamahal. Lalo na sa mga panahong hindi natin sila kasakasama. Pero anumang uri yan ng pangamba, kailangan natin itong harapin, pag-usapan at isipan ng solusyon para malabanan at matalo natin ang takot. Huwag natin itong tatalikuran. Ako po si Jessica Soho. Magandang gabi.